Diyos ay nagliligtas at nagdaragdag ng mga tao sa kanyang iglesia na ngayon po ay nagpapatuloy at nagtutulong-tulong para po sa ikatataguyod ng ministeryong ito. At ngayon, kasama ninyo kami na nagagalak na meron kayong bagong mas pinalaking bahay-sambahan. Tunay na kapag nagdaragdag ang Diyos ng mga tao sa kanyang iglesia, talagang kakailanganin natin ang mas malaking lugar na pinagtitipunan. I still remember the years before na nang tayo ay nagsisimula ng gawain na ito, mangilan-ngilan lamang ang dumadalo sa iglesyang ito, mga kabataan, at nagkakasya tayo dito sa room na ito. Wala pang aircon noon, mainit pa. Pero ngayon, biyaya ng Panginoon ay lumipat kayo sa mas malaki, and we anticipate that the Lord will bring more souls and He will add more people into His church. Pero niyo mga kapatid, may mga bagay na dapat tayong matutunan bilang mga miyembro, lalong-lalo na ng isang lumalaking kongregasyon. Dapat nating malaman kung ano ba yung mga bagay na dapat nating panatilihin para mapalago ang ministeryo ng pag-iibanghelyo ng iglesia. Pero bago natin buksan ang ating mga talata, nais ko munang hilingin ng bawat isa na dumako sa Panginoon sa pananalangin. Manaming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyong trono ng biyaya upang sa oras na ito ay muli nyo kaming samahan. Kami ay umaamin sa aming kahinaan at kakulangan at hindi namin kayang maunawaan, lalo hindi namin ito kayang isabuhay kung kami ay hindi tutulungan ng iyong banal na Espiritu upang maipahayag ang iyong salita at ito'y amin pong maintindihan. Kaya kami nagpapakumbaba, humihingi po ng iyong pagsama sa amin. Ipaunawa niyo sa amin ito sa paglago ng aming pananampalataya. Kayo po ang mangusap sa amin sa umagitan ng pangangaral ng iyong salita. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Mapatidan niya ako po kayong buksan ang inyong mga Biblia sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang ating pong talata ay mula chapter 4, verses 10 to 20. Aklat po ng Pilipos, kabanata po ay 4, talatang 10 hanggang 20. Babasahin ko po ito sa salin ng Tagalog sa 1905 ang Biblia at ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Philippians chapter 4 verses 10 to 20. Verse 10. Datapot ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa kahulihan na inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin. Na dito'y katotohanan na nagkaroon kayo ng malasakit, ngunit kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayan aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim na maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Verse 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Gayunman ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapigatian. At kayo mga taga-Pilipos, nalalaman ninyo na nang pasimulan ang ebanghelyo, nang ako'y umalis sa Macedonia, anumang iglesia ay wala na nakipag-isa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap, kundi kayo lamang. Sapagkat sa Thessalonica ay nagpadala akong minsan at muli para sa aking pangailangan. Hindi sa ako ay naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Datapot meron ako ng lahat ng bagay at sumagana. Ako'y busog, palibasa'y tumanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaya-aya, na lubang nakalulugod sa Diyos. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ngayon naway sumaating Diyos at Ama ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa.
Mga kapatid, binasa po natin ng aklat ang salita ng Diyos sa Filipos chapter 4, verses 10 to 20, nawa ay pagpalain ng Panginoon ng pangaral ng kanyang salita at kasangkapanan ito ng Panginoon para sa ating paglago. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong hapon na ito ng matapat na nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Matapat na nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Sa ating teksto na binasa, meron ditong dalawang pamilyar o sabihin nating sikat na talata na malimit ay binabanggit ng mga Kristiyano. Una, nariyan ang Philippians chapter 4 verse 13. Lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. I can do all things through Christ who gives me strength. Na malimit, kapag ito nga ay popular na talata, ay malimit din ay nami-misinterpret. Ang ibig sabihin ay nagiging mali ang pagkapakahulugan. Lalong-lalo na, sapagkat marami ang inaakala na ang verse na ito ay gagamitin mo kapag hindi mo na kaya ang nangyayari sa buhay mo. Na makakaya mo ang lahat dahil kay Kristo na nagpapalakas sa iyo. Halimbawa, hindi mo kaya ang exam, si Kristo ang magpapalakas sa iyo. Mahina ang loob mo, si Kristo ang magpapalakas sa iyo. Magtatayo ka ng negosyo, si Kristo ang magpapalakas sa iyo. Bagamat totoo naman yan na dapat mong isipin na sa iyong mga kahinaan, si Yesu Kristo ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. But in the context ng Philippians chapter 4 verse 13, hindi ito tungkol doon. Ito po ay tungkol sa kakontentuhan sa Panginoon. Na sinabi ni Apostle Paul dito na I can do all things through Christ who gives me strength. Ang ibig sabihin lang nito, magagawa niya ang lahat ng bagay. Maging sa kasaganaan o maging sa kasalatan, maging sa kabusugan o sa kagutuman, dahil kasama niya si Kristo. Ito yung pinakaibig sabihin nito. Hindi yung pagka ikaw ay ang ibig sabihin nito, pagka ikaw ay dumaraan sa kakulangan at pinili mo pa rin magbigay ng tapat, si Kristo ang magbibigay sa iyo ng lakas para magawa mo yan. O kapag nakaharap ka sa pagsubok, mga pag-uusig o ng sakripisyo, nang dahil sa Ebanghelyo, maaari kang manatiling matatag, hindi dahil sa malakas ka, kundi dahil si Kristo ang lakas mo. Alam nyo, merong magandang mensahe patungkol sa kakontentuhan sa Panginoon, subalit hindi po yan ang magiging focus ng ating mensahe ngayong hapon. Ang bibigyan po natin ng diin ngayon ay yung isa pang sikat na talata dito. Yung po yung Philippians 4:19. But my God shall supply all your needs. Diba? At pupunuan ng Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo. Ito isang napakagandang pangako na binitawan ni Apostol Pablo. Subalit marami ang hindi nalalaman ang konteksto ng pangakong ito. Marami gagamitin ang talatang ito para sabihin ipagkakaloob ng Panginoon ng aking pangangailangan. Pero ang tanong, bakit ba ito sinabi ni Apostol Pablo? Marami hindi nakikita na ito po isang conditional promise. Nang ibig sabihin, magiging totoo lamang ang pangakong ito na isusupply ng Panginoon ng iyong pangangailangan kung magagawa mo yung kondisyon. At ano yung kondisyon sa konteksto ng Philippians chapter 4? Ito po ay ang matapat na pagbibigay sa Panginoon. Ipagkakaloob ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan nilang matapat na nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Kapatid, sa hapon na ito, pag-uusapan muli natin ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Napag-aralan po namin kanina sa aming Sunday School ito, ang ilang bahagi dito, at ngayong hapon ay sa umagitan naman ng mensahe. Now, bilang isang Reformed Baptist, alam natin na ang paksa ng pagbibigay ay hindi palaging ipinapangaral sa ating mga pulpito. At ito ay dahil alam natin na dapat ang focus ng pangangaral ay nakasentro sa salita ng Diyos, nakasentro kay Kristo at nakaugat sa Ebanghelyo. Pero bukod po dito, merong ilang mga makatwirang dahilan ang mga Reformed Baptist kung bakit hindi ganon katalamak ang pangangaral patungkol sa pagbibigay na gaya ng ginagawa ng ilang iglesia, na kung saan ang introduction ay pagbibigay
Ang laman ng mensahe ay pagbibigay at ang conclusion ay pagbibigay. Kahit ang mensahe ay patungkol sa ibang bagay, laging ang conclusion ay pagbibigay. Sa atin, bilang mga Reformed Baptist, may mga dahilan ng ilan kung bakit hindi ho ganong kalimit ang pangangaral patungkol sa pagbibigay. Una, nag-iingat tayo na mahulog sa tukso ng prosperity gospel. Nag-iingat tayo na mahulog tayo sa pagtuturo na ang pagbibigay ay para yumaman ka. Hindi nyo maririnig sa mga Reformed Baptist na magbigay kayo ng seed money. Yung mga seed money na ito ang lalago at lalaki. Okay? Iniingatan natin na ang pangangaral na ito ay maging nakatuon lamang sa mga material na bagay. Dahil alam natin na ang layunin ng pagbibigay ay hindi lamang para sa personal na pakinabang, kundi ito ay bilang pagsamba, ito ay bilang pagtitiwala, ito ay bilang pagpapasalamat, at ito ay bilang pakikiisa sa gawain ng ating Panginoon. Pangalawa, itinuturo natin ang kaligtasan at ang lahat ng pagsunod ay bunga ng biyaya ng Diyos. Kung kaya ang pagbibigay ay hindi natin ipinipilit at hindi dinadaan sa takot. Kaya maging sa pagbibigay, ayaw nating ipilit or manipulahin ang damdamin ng tao. Gusto natin na magbigay ang isang Kristiyano mula sa kanyang kusang loob, bunga ng kanyang pagkaunawa sa Ebanghelyo. Gusto natin mas maging biblikal ang paraan ng iyong pagbibigay at hindi emosyonal. Gusto natin maunawaan natin ng maliwanag at balanse na pagbibigay ayon sa buong konteksto ng kasulatan. At pangatlo, hindi natin ito ginagawa para magkaroon lamang ng malaking koleksyon. Para yumaman ang iglesia at lumaki ang suporta ng pastor. Kundi ito po'y para hubugin ang puso ng bawat mananampalataya tungo sa pagiging mapagkaloob dahil sa pag-ibig ni Kristo. Pero, bagamat hindi palaging itinuturo sa pulpito, hindi ibig sabihin na hindi ito mahalaga. Sa katunayan niya po sa Biblia, punong-puno ng turo ang ating Panginoong Jesucristo tungkol sa kayamanan at sa pagiging katiwala ng kayamanan. Maraming beses na nagtuturo ang Biblia na tungkol sa kayamanan sapagkat ang ating puso at ang ating kayamanan ay parang magkahugpong. It's somewhat connected. Para bigyan kayo ng ilang statistic, ayon po kay Howard Dayton sa kanyang aklat na Leadership, 16 sa 38 parabola ng Panginoong Yesus ay patungkol kung paano hawakan ng pera at ang kayamanan. Sa aklat ng Ebanghelyo, Matthew, Mark, Luke, and John, isa kada 10 talata ay patungkol sa pananalapi. Ang Biblia ay merong 500 talata patungkol sa panalangin, may 500 talata patungkol sa pananampalataya, subalit mahigit 2,000 talata patungkol sa pera at sa kayamanan. So you see, hindi po binabaliwala ang pagtuturo ng pagbibigay at pagiging katiwala. Kaya hindi natin winawalang kahulugan, winawalang halaga ang katuruan ito. At kapag kailangan itong ipangaral, hindi ito ipag-aalinlangan na ipangaral. Gaya ngayong hapong ito. Hindi natin maitatanggi na ang mga talatang ito ay patungkol sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. At ganitong mensahe ang gusto kong makuha natin sa ating talata ngayong hapon. Una, ito yung ating mensahe, yaong matapat na nagbibigay sa gawain ng Panginoon ay silang pinagkakaloban ng Diyos ng kanilang pangailangan. Ulitin ko po, yaong matapat na nagbibigay sa gawain ng Panginoon ay silang pinagkakalooban ng Diyos ng kanilang pangailangan. Meron po akong 3 puntos na kukuhanin mula sa talatang ating binasa. Una, ang matapat na pagbibigay ay natural na bunga ng kaligtasan. Pangalawa, ang matapat na pagbibigay ay pag-iipon sa walang hanggan. At pangatlo, ang matapat na pagbibigay ay nauudyukan ng pagsamba. Itong 3 bagay na ito ang pwede nating tingnan sa ating pong teksto.
Una, ang matapat na pagbibigay ay natural na bunga ng kaligtasan. Pinuri ni Pablo ang mga taga-Pilipos sa pamamagitan ng pagpapaalaala kung papaanong sa simula pa lamang ng pangangaral ng Ebanghelyo, pagkatapos niyang umalis sa kanilang rehiyon ng Macedonia, sila lamang daw na iglesia ang nakibahagi sa kanya sa pamamagitan ng pagpapadala ng tulong pinansyal. Mula pa noon, sila na ang nagkusa na magpadala ng tulong kay Pablo. At kahit daw nung si Pablo ay nasa Thessalonica pa, mga kapatid, ang Pilipos, Thessalonica at ang Berea ay mga iglesia na nasa relihiyon po ng Macedonia. Sila po yung binabanggit ni Apostle Paul ng Macedonian churches. Ito po ay mga mahihirap na iglesia sa Macedonia. Ang iglesia po ng Pilipos ay paulit-ulit na nagpapadala ng mga kaloob upang suportahan ang misyon ni Pablo. Gayunpaman, mukhang hindi po naging sapat ang kanilang mga kaloob dahil nga po medyo mahirap naman po itong iglesyang ito ng Pilipos. Kaya po sinabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, sa aklat ng Thessalonica, na siya po ay nagtrabaho para matustusan ang kanyang pangailangan. In 2 Thessalonians chapter 3 verse 7 to 9, mababasa natin dito na si Apostol Pablo ay nag-tent making. Ang dahilan kung bakit siya nag-tent making o pansamantalang nagtrabaho ay upang matustusan ang kanyang pangailangan. Ibig sabihin pala nito, mula pa nung simula ng kanilang pananampalataya, ang mga taga-Pilipos ay naging mapagbigay na. So my point is this, ang matapat na pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isa sa mga unang bunga ng pananampalataya. Mula pa sa simula ng kanilang pagiging Kristiyano, ipinakita nila agad sa ng iglesia ng Pilipos ang bunga ng kanilang pananampalataya. Hindi lamang sa salita, kundi tigit sa gawa. At ito dahil marahil maagang naituro ni Pablo sa mga taga-Pilipos ang kahalagahan ng tapat na pagbibigay upang masuportahan ang gawain ng Panginoon. Sapagkat ang mapapansin nyo dito, pagkaalis pa lamang ni Pablo sa kanilang lungsod, nagpadala na agad sila ng tulong. Bagamat sila ay ilang buwan pa lamang na iglesia, agad na silang gumawa ng paraan upang makatulong kay Pablo. Nagsimula na silang mamuhay sa tapat na pagbibigay. Kaya kahit bago pa sila sa pananampalataya, tinuruan na sila ni Apostol Pablo ng pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Now, ano naging tugon sa pagtuturo? Agad na pagkilos. Hindi na sila naghintay ng matagal. Nagpadala agad sila ng tulong kay Pablo sa iba't ibang lugar na pinuntahan ni Pablo. Ano nyo, ang ganitong pagbibigay ay isang ebidensya ng biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. Ito po yung tinutukoy ni Pablo sa mga sulat niya sa mga taga-Korinto na sumaganang biyaya sa mga iglesia ng Macedonia. In 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 2, yung sinasabi ni Pablo dito sa mga taga-Korinto na sumagana din naman kayo sa biyaya. What Paul is telling to the Corinthian church is sumagana din kayo sa pagbibigay na gaya ng ginagawang pagbibigay ng iglesia sa Macedonia, kasama po dito ang iglesia ng Pilipos. Therefore, ang pagbibigay ay hindi hiningi ni Pablo, kundi kusa nilang ginawa, isang patunay ng buhay na pananampalataya. Hindi sila inutusan, hindi sila pinilit, kundi mula sa kanilang puso, mula sa kanilang kusang kalooban, nag-ipon sila ng halaga para ipadala kay Apostol Pablo. Now, take note, hindi sila mayamang iglesia. Pero ganun pa man, sila ang una nagpaabot ng tulong sa apostol. Hindi naging hadlang ang kanilang katayuan sa buhay para magbigay ng gawain sa Panginoon.
Kaya mga kapatid, it is not a reason na ikaw ay mahirap para hindi makapagbigay sa Panginoon. Ito yung gustong puntuhin ni Apostol Pablo para doon sa iglesia ng Corinto. Kayo na may kayamanan, hindi sumasagana sa biyaya ng pagbibigay, pero itong mga taga-Pilipos, mga taga-Thessalonica, mga taga-Berea, sa kabila ng kanilang kahirapan, sumagana. So, it is not really a matter sa iyong kalagayan sa buhay, but it's the matter of the heart. Ano yung kalagayan ng puso mo sa gawain ng Panginoon? At itong ginawang ito ng Pilipos ay malinaw na pagsunod sa Espiritu ng Diyos. Ang kanilang pagbibigay kay Apostol Pablo ay hindi base sa kaluwagan ng buhay, kundi sa kanilang kabutihan ng loob. Ito'y dahil meron silang mataas na pagpapahalaga sa gawain ng pag-ibanghelyo. The reason why itong church na ito ng Pilipos ay naging voluntaryo is because they understand yung importansya ng Ebanghelyo. Yung importansya ng ginagawa ni Apostol Pablo na pangangaral ng Ebanghelyo sa iba't ibang lugar. Ang kanilang pagbibigay kay Pablo ay hindi lamang dahil sila'y nagpapakabait kay Pablo, kundi ibinapakita nito ang kanilang malalim na pagpapahalaga sa gawain ng Ebanghelyo. At ito yung isang bagay na dapat na maging motibasyon sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Yung gospel concern. Yung pagpapahalaga mo sa Ebanghelyo, yung pagpapahalaga mo sa kaluluwa ng mga tao, na kaya tayo nagbibigay is upang magpatuloy ang gawain ng Panginoon, ang gawain ng pangangaral upang mas maraming tao ang makakilala sa ating Panginoong Jesucristo. And church, STRBC and NLRBC, ito isang halimbawa ng pagiging isang responsableng pananalapi ng iglesia. Ito ay isang katunayan na naging responsable sila sa mga kaloob na ibinibigay sa iglesia. Habang ang ibang iglesia ay hindi pa handang tumulong, ang mga taga-Pilipos nauna na at nagsimula na. Mga kapatid, hindi natin kailangang maging mayaman para maging mapagbigay. Ang kailangan natin ay pusong handang sumuporta sa gawain ng Diyos. So my point is this, ang iglesia na may tamang pananaw sa Ebanghelyo ay kusang tumutugon sa pangangailangan ng mga nangangaral ng Ebanghelyo. Kaya kung ikaw ay merong tamang pananaw sa biyaya ng kaligtasan, ikaw ay merong tamang pananaw sa Ebanghelyo, ikaw ay magkakaroon ng kusang pagbibigay, ng kusang pagtulong sa mga nangangaral ng Ebanghelyo. Itinuturo ni Pablo na nararapat lamang ng isang taong naglilingkod sa Ebanghelyo ay tumanggap ng suporta mula sa Ebanghelyo. 1 Corinthians 9:14. Sabi ni Pablo, 1 Corinthians 9:14, gayon din naman, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat mabuhay sa Ebanghelyo. 1 Timothy 5:17 and 18. Ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan, double honor, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik, at ang nagpapagal ay karapat-dapat sa kaupahan sa kanya. Now, itong sulat nito ni Pablo is pastoral. Ang ibig sabihin po nito, ito'y sinulat niya para sa kayusan at kalusugan ng isang iglesia, lalong-lalo na sa pagsuporta sa mga namumuno. Yung matanda na tinutukoy dito ay ito po yung elder. Ito po yung pastor o yung overseer ng iglesia. Samantalang salitang double honor dito ay hindi lamang tumutukoy sa paggalang o pagrespeto, kundi ito po ay merong tumutukoy din sa material na suporta, pinansyal na tulong para sa kanilang kabuhayan.
higit sa tulong na pinansyal na ibinibigay sa mga babaeng balo. Yung double honor is parang comparison. Kasi sinabi po ng mga naunang talata, honor the widows that are widows indeed. Ang ibig sabihin po ng honor doon ay hindi lang basta igalang, kundi ang ibig sabihin, bigyan nyo ng tulong yung mga nangangailangan. At kanina sa SRBC, binanggit ko yan, yung widow's table. Yung mga nangangailangan, bigyan nyo ng tulong. Double honor, yung mga elder, ang ibig sabihin, mas higit dapat ang ipinagkakaloob sa mga nagpapagal sa pangaral sa loob ng iglesia. Ginamit din ni Apostol Pablo dito, yung halimbawa sa lumang tipan tungkol sa baka na huwag niyong lagyan ng busal kapag gumigiik. Yan po'y quoted ni Paul sa Deuteronomy chapter 25, verse 4. Ano bang ibig sabihin nito? I do not know if you have seen this in a video, pero ganito po ang ginagawa noon. Nung unang panahon, ang mga baka ay ginagamit po sa gilingan ng trigo. Yung po ay mayroong gilingan, tapos ito po ay may kahoy, tapos yung baka nakalagay dun sa kahoy, tapos umiikot po yan. At habang umiikot po yan, may mga nalalaglag na trigo. Ang sabi na po sa Pablo, sa Deuteronomy, kinote niya, huwag mong busalan ang baka kapag gumigiik. Ang ibig sabihin nito, huwag niyong pigilan ang baka na kumain kapag nagtatrabaho. Kasi kapag binusalan ninyo yung baka, habang siya nagtatrabaho, magugutom. Inilagay niya ito sa konteksto ng pagsuporta sa gawain ng Panginoon, lalong-lalo sa mga nangangaral. Na huwag niyong pigilan ang pagbibigay sa Kanya, gayong siya naman ay nagtatrabaho para sa Ebanghelyo. Sinabi din na po sa Pablo dito, ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang kaupahan. At ito'y mismong direct quotation ng Panginoon sa Luke chapter 10, verse 7. So parang ganito, kung yung manggagawa ay karapat-dapat ng kanyang kaupahan, parang yung baka na gumagawa ay karapat-dapat na upahan, eh ano pa kaya yung gumagawa sa Ebanghelyo na karapat-dapat tumanggap ng kaupahan? Ngunit, ito yung makikita ninyo, para maiwasan na si Apostol Pablo ay mapagbintangan na nangangaral para sa pera, alam nyo, mas pinili po ni Apostol Pablo nung siya'y nasa Thessalonica na huwag tumanggap ng suporta sa bagong iglesia na kanyang pinaglilingkuran. Yung iglesia ng Thessalonica. Anong dahilan? Ayaw ni Apostol Pablo na siya ay maakasahan, na siya ay nagtatrabaho para sa pera. O siya ay nagpapastor o nangangaral para sa pera. Kaya ang ginawa ni Apostol Pablo, dahil bago pa lang na iglesia itong Thessalonica, siya po ay nagtatrabaho. Gumagawa siya ng tolda para matustusan ang kanyang pangangailangan. Ang ibig sabihin, kapag mayroon pong pangangailangan, magtatrabaho si Apostol Pablo. Pero, kapag may nagsusuporta sa kanya na nanggagaling sa ibang iglesia, si Pablo ay tumitigil sa kanyang trabaho para makapagbigay ng mas maraming oras sa ministeryo. So, ano yung katotohanan? Ano yung mga makikita natin katotohanan dito? Una, itinuturo ni Pablo na nararapat lamang na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay tumanggap ng suporta mula sa mga mananampalataya. Lalo na sa lokal na iglesia na kanyang pinaglilingkuran. Dito, hindi na si Pablo naglilingkod sa lokal na iglesia ng Pilipos. Nasa Thessalonica na siya. Pero dapat ang isang lokal na iglesia na pinaglilingkuran ng isang manggagawa ay dapat magkaroon ng pagkukusa na suportahan ng kanilang manggagawa. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay karapat-dapat na tumanggap ng suporta mula sa iglesia. Pangalawa, hindi tinatanggihan ni Apostol Pablo ang prinsipyo ng pagbibigay. Hindi po siya nagtrabaho ng paggagawa ng tent dahil ayaw niyang tumanggap. Hindi po. Ito po ang dahilan po nun, ayaw niya na siya ay mapagbintangan na nangangaral para sa pera. Pero dito, pinapakita lang dito ni Pablo yung kanyang integridad bilang misyonaryo. Hindi siya umasa sa bagong iglesia, nagtrabaho siya para sa kanyang sarili. Now,
Ang mga mangangaral o manggagawa ay dapat mag-ingat sa motibo ng pagpasok sa ministeryo. At sana, kung may nag-iisip sa inyo na magpastor, huwag niyong gagamitin ang pagpapastor para sa pansariling pakinabang. Na makapagpastor na lang kaya, yumayaman. Hindi ba't ito ang bintang ng marami? Pag nagpastor na yan, yayaman na yan. Subukan nyo kaya? Hindi po mga kapatid. Hindi po pumapasok ang isang mayroong integridad sa pagpapastor ng dahil sa pagyaman. Ito'y lagi kong binabanggit sa inyo. Kung pagyaman lamang ang dahilan ko sa pagpasok sa ministeryo, hindi ko na itutuloy. Nahigit na pong 20 taon na akong nasa ministeryo, hindi naman ako yumaman. Pero kung ako siguro nag-engineer, baka ako'y mayaman na. Pero hindi kasi ang interes o intensyon ng pagpasok mo sa ministeryo ay ang pagyaman. Ang pagpasok sa ministeryo ay dahil panawagan ng Panginoon. So, ang punto natin dito, ang pagbibigay ay hindi dapat ikahiya or iwasan sa pagtuturo sa iglesia kapag ito ay naipapangaral ng tama ayon sa Ebanghelyo at may kabanalan. Dahil ito ay maaaring maging instrumento sa pagpapalakas sa iglesia at sa mga miyembro ng iglesia. Kaya mapatid ako, hindi ako nahihiyang ipangaral ng ang pagbibigay sapagkat malinis ang aking intensyon. Hindi ako nangangaral sa pagbibigay para lumaki ang aking offering o lumaki ang ating giving sa church. I need to preach the gospel, I need to preach giving because it is written in the Bible. So ang hamon ko lang sa inyo mga kapatid, matutunan natin ang matapat at kusang loob na pagbibigay sa mga tapat na manggagawa na nakatuon sa kaluwalhatian ng Diyos at sa gawain ng Ebanghelyo. Suportahan natin sila sa kanilang pangailangan. Now, maraming Kristiyano ang nagbibigay lamang kapag pinapalalahanan o kaya naman hinihimok. Ibig sabihin, malimit, nagiging malaki lamang ang giving sa church kapag naturuan na ulit. Pero pagkalipas ulit ng ilang buwan o ilang linggo, wala na ulit. Kapatid, hindi. Ang pagbibigay ay dapat konektado ng pagkaunawa mo sa Ebanghelyo. At dapat nga, kahit hindi mo naririnig ang pagbibigay, kapag naririnig mo ang Ebanghelyo, automatic sa puso't isip mo ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Minsan din, bakit kakaunti ang mga nagbibigay? Kasi hindi nila alam na meron palang mga pangailangan ng mga pastor, ang mga misyonaryo at ang mga manggagawa. Ang akala nila ay sapat na, lalong-lalo na kung ang pastor ay hindi naman humihingi. Kapag may integridad ang pastor at hindi makapal ang mukha, hindi naman talaga inihingi sa simbahan. Mga kapatid, wala akong ganito, wala akong ganyan, ibili niyo ako nito. Makapal ang mukha kapag ganun ang mga gawa. Na lahat na lamang ng kanyang pangailangan kanyang inihihingi sa iglesia. Hindi ganito yung ginawa ni Pablo Dahil nga ayaw siyang makakusahan na ito yung dahilan ng kanyang pangaral, nag-tent making siya. At kapag sapat, titigil siya. Ngunit gaya ni Pablo, marami sa kanila ang hindi nagsasabi ng kanilang pangailangan dahil sa kababaan ng loob o integridad at ayaw nilang maging pabigat sa iglesia. Alam ito ng Filipos Church o ng iglesia ng Filipos. Kaya hindi na sila naghintay na humingi sa kanila si Pablo. Sila na mismo ang kusang loob na nagpadala ng tulong dahil naunawaan nila ang kahalagahan ng gawain ni Pablo. So ang punto ko sa inyo mga kapatid, kapag ang puso ay tunay na nahipo ng biyaya ng Diyos, hindi na ito maghihintay ng hingi. Magkukusa itong humanap ng pagkakataon na tumulong. Si Pablo, namuhay siya ng mayroong pananampalataya at nakontento sa anumang kaloob ng Diyos sa kanya. Hindi siya kailanman gumamit ng matinding panawagan ng suporta para sa kanyang sarili. Alam niyo, si Apostol Pablo, sabihin natin, hindi siya directly nangangaral ng paghingi ng tulong para sa kanya. Pero malakas ang kanyang panawagan pagdating sa paghingi ng tulong
para sa iba. In 2 Corinthians chapter 8 and chapter 9, which is we always use these chapters kapag nangangaral tayo ng patungkol sa pagbibigay, si Apostle Paul dito ay nananawagan ng kasikasigan ng pagbibigay para sa iglesia ng Judea na naghihirap. Ang kanyang panawagan ay nakabatay saan? Sa kaloob ng Diyos sa atin. At ito ay si Jesucristo. Kaya muli, mga kapatid, ang matapat na pagbibigay ay nakaugat sa Ebanghelyo. Nakaugat sa iyong kaligtasan. Kaya ito yung aking laging pininiwalaan sa aming iglesia. Ang isang tunay na mananampalataya kay Kristo ay magiging matapat na mapagbigay sa gawain ng Panginoon. Kaya ito, hindi mo kailangang ipagdikdikan ng pagbibigay. Ang kailangan mong ipaunawa sa kanila yung biyaya ng Ebanghelyo ng Panginoon. Maingat si Apostol Pablo na huwag maging mapagsamantala sa usapin ng pinansyal, kundi manatiling nakatuon sa kanyang ministeryo. Kaya ang unang hamon ko sa inyo mga kapatid, suportahan natin ang mga tapat na lingkod at ministeryong tunay na nakatuon sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo at magbigay tayo sa kanila ng tapat at bukal sa loob. Pangalawa, eto napakaganda. Ang matapat na pagbibigay ay pag-iipon sa walang hanggan. Ang sabi ni Pablo, hindi dahil sa hangad ko'y tumanggap ng kaloob, kundi ang nais ko ay ang bunga ay sumagana sa inyo. Ibig sabihin ni Pablo, kapag tayo nagbibigay sa gawain ng Panginoon, tayo naglalagay ng kayamanan sa ating account sa bangko sa langit. At ang interes nito ay garantisadong mas mataas at panghabang buhay. Ito yung bangko na walang lugi, pero mataas ang interes. Nang sabihin ni Pablo, hinahangad ko, ang bunga ay sumagana sa inyo, gumamit siya dito ng accounting word, na parang sinasabi niyang, hindi naman ako ang totoong nakikinabang dito, kundi kayo ang tumutubo. Na kapag kayo ay nagbibigay, oo, tumatanggap ako, pero in the account, kayo ang mas pinagpapala ng Panginoon. Ibig sabihin, bawat handog sa Panginoon ay hindi mawawala. Ito ay inilalagak natin sa langit bilang gantimpala. At ang interest nito ay eternal joy, honor na mula sa Diyos, at mga kaluluwang maliligtas sa pamamagitan ng ating pagsuporta sa mga misyonaryo. So my point is this, dapat tayong maging matalino kung saan natin dapat ini-invest ang ating pera. Dahil kung nasaan ang kayamanan mo, nandoon ang puso mo. Nasaan po bang kayamanan nyo? Kung mag-i-invest ka sa negosyo, sigurado from time to time, iisipin mo yon. Kapag nag-invest ka sa stocks, like Forex, palagi kang nakatingin dito sa ups and down. Kapag marami kang pera sa bangko, sinisilip mo, magkano na kaya ang interest nito. Kapatid, don't get me wrong, walang masama ho. Kung merong mayaman sa inyo, salamat sa Panginoon. Pero kung ang iniisip mo at ang investment mo lamang ay sa mga bagay na pangmundo, kapatid, na sasabihin sa iyo, sa isang iglap, pwede yang mawala. Lahat ng investment sa lupa, totoo po ito, pwede itong mawala. Kuhanin ng iba, masunog, o ikaw ay mawala, ubos ang lahat ng iyong inipon. Dapat maging matalino ka sa pag-i-invest. At ang pinakamatalinong pag-i-invest ay sa gawain ng Panginoon. For example, in Luke chapter 16, verses 1 to 9, dito po ay mayroong kwento patungkol sa talinhaga ng isang tusong katiwala. Isinasay dito ng Panginoong Hesus ang kwento sa isang katiwala na pinaratangan ng kanyang amo na nagsasayang ng kanyang ari-arian. Kaya ang ginawa ng kanyang amo ay pinatawag itong alipin na ito at sinabihan tatanggalin na siya sa kanyang posisyon. Kaya kailangan niyang maghanda sa nalalapit na pagkawala ng kanyang trabaho. If you are familiar with this parable, anong ginawa nitong lalaking ito? Sa halip na humingi ng tulong o
o maghanap ng ibang trabaho dahil in the future, siya'y mawawalan ng trabaho, gumawa siya ng isang matalinong paraan na magbibigay ng security ng kanyang kinabukasan. Anong ginawa niya? Tinawag niya yung mga alipin ng kanyang Panginoon na may utang sa kanyang Panginoon. At ang ginawa niya, binawasan niya ang utang. Kung ikaw ay may utang na 50, ang bayaran mo na lamang ay 30. Kung ang utang mo ay 100, bayaran mo na lamang ay 70. Hindi niya ito ginawa in favor ng kanyang Panginoon, kundi in favor sa kanya. Para kapag nawala na siya sa trabaho, may kukup sa kanya. Dahil may tatanaw ng utang na loob sa kanya. Pero alam niyo na nakakagulat dito? Nung malaman ito ng kanyang Panginoon, pinuri ng Panginoon ang kanyang katiwala. Hindi dahil sa pagiging tiwali nito, kundi dahil sa kanyang katalinuhan at sa kanyang pagiging maagap na pag-isipan kung ano ang mangyayari sa kanya sa kinabukasan. Mga kapatid, hindi po pinupuri ng Panginoong Yesus ang panlilinlang. Ang binigyan ng Panginoon ng pansin dito ay yung malawak na pananaw ng katiwalang ito sa kanyang hinaharap. Ano yung aral na gustong iparating dito? Mga kapatid, habang may konting panahon pa tayo sa mundong ito, gamitin natin ang ating yaman na ibinigay sa atin ng Panginoon upang magkaroon ng mga kaibigang pangwalang hanggan. Mga taong madadala sa kaligtasan kay Kristo. Anong ibig sabihin? In verse 9 ng Luke chapter 16, mababasa niyo po dito ito, gamitin ninyo ang kayamanang makamundo upang magkaroon kayo ng mga kaibigan, upang kung ito'y maubos, ay tanggapin kayo sa walang hanggang tahanan. Ang ibig sabihin, habang may pagkakataon tayo sa mundo, gamitin natin ang ating kayamanan para sa mga eternal na halaga. Halimbawa, pagsuporta sa gawain ng Ebanghelyo sa mga manggagawa o sa mga misyonaryo. Ang pagbibigay sa gawain ng Diyos, lalo na sa pangangaral ng Ebanghelyo at pagtulong sa mga mananampalataya, ay paggamit ng makamundong kayamanan para sa walang hanggang bunga. At kapag dumating tayo sa langit, alam niyo po ba ng isang matapat na nagbibigay sa pangangaral ng Ebanghelyo ay maaaring salubungin ng mga taong naabot ng Ebanghelyo ng dahil sa iyong pagbibigay. Ito yung sinasabi dito na pwede pala na baka yung isang taong ito ay magpasalamat sa iyo pagdating sa langit, sabi niya, brother, salamat. Ang iyong pagbibigay ay nakaabot sa aming lugar. Ang iyong pagbibigay ay naging kasangkapan upang isang mensaherong ito ay makaabot sa aming tahanan. So, ibig sabihin, ang punto natin, ang pagbibigay sa gawain ng Diyos ay hindi lamang mabuting gawain. Ito ay isang matalinong pamumuhunan sa kaluluwa ng tao na may gantimpala sa walang hanggan. Kaya ang pinakamatalinong investment ay maaari mong gawin dito sa lupa. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Meron pong isang bangkero na nawasa ang kanyang bangka at siya po'y napadpad sa isang isla. Siya po'y hinuli noong mga katutubo at dinala sa kanilang nayon. Pero sa halip na parusahan at ikulong, nagulat po itong bangkerong ito sapagkat siya po'y inilagay sa isang trono at siya po'y itinuring na isang hari. Di nagtagal, nalaman ng bangkerong ito na ito pala'y kaugalian ng mga taga-isla na kapag sila'y nakakahuli ng isang lalaki, ito'y kanilang ginagawang hari sa loob ng isang taon. Noong una, naisip niya na ito isang magandang kapalaran. Naging hari ako sa loob ng isang taon. Ngunit nagsimula siyang mag-alala kung ano nangyayari sa mga nauunang hari pagkatapos ng isang taon. At dito nalaman niya ang katotohanan, yung twist. Ang hari, pagkalipas ng isang taon, na ipapatapon sa liblib na lugar, sa isang tigang na lugar o tigang na isla kung saan siya'y mamatay sa gutom. Nabahala itong lalaking ito sapagkat ito yung future niya, kaya siya'y nag-isip, ano ba yung pwede kong gawin? At siya'y naging matalino sa kanyang pag-iisip. Ang ginawa niya, sa panahon ng kanyang paghahari, pinatawag niya ang kanyang mga karpintero at nagpagawa siya ng isang magandang bangka.
Inutusan niya ang kanyang mga hardinero na ilipat ang mga punong namumunga at iba pang mga tanim sa isang isla na kanyang patutunguhan. At nagpagawa siya doon ng isang magandang tahanan. Kaya nang matapos na ang kanyang isang taon, ipinatapon siya. Pero hindi sa isang tigang at walang lamang isla, kundi sa isang masagana at handa ng tirahan. Dahil naging matalino siya sa kanyang investment. Mga kapatid, maging matalino tayo sa pag-i-invest at paggamit ng ating kayamanan sa lupa. Tandaan natin, ang buhay pansamantala lamang, maging ang ating mga kayamanan. Kaya gamitin natin ang ating kayamanan sa investment na mayroong pangwalang hanggang pakinabang. And lastly, ang matapat na pagbibigay ay nauudzukan ng pagsamba. Tinawag ni Pablo ang kaloob nila na isang mabangong samyo at isang haing katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. Philippians 4:18. Ang salitang ito ay hango sa lumang tipan, na kung ating pong babasahin sa lumang tipan, ito'y naglalarawan ng mga handog na tinatanggap ng Panginoon. Partikular, yung tinatawag na burnt offering. Katulad ng mga hayop sa templo, ang pagbibigay ng mga taga-Pilipos ay isang tunay na pagsamba at hindi lamang basta tulong pinansyal. Ginamit din ang ganitong paglalarawan sa bagong tipan upang ilarawan ng pag-aalay ni Kristo ng kanyang sarili para sa ating mga kasalanan in Ephesians chapter 5 verse 2. Therefore, ang point ko dito is kapag tayo ay nagbibigay, hindi tayo nagbibigay sa pastor, sa iglesia, sa misyonaryo o sa organisasyon. Tayo ay nagbibigay mismo sa Diyos. Hindi tao ang pangunahing tumatanggap ng ating kaloob, kundi ang Diyos mismo. Kahit na ibinibigay ito sa isang pastor, sa isang misyonaryo, sa isang ministeryo, ang pinakadiwan ng pagbibigay ay spiritual. You give to God. Kaya dapat tayong magbigay ng tapat para sa gawain ng Panginoon sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula sa pusong sumasamba sa Panginoon na nag-aalay ng kanyang sarili para sa ating kasalanan. Magbigay ka sa Panginoon para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, hindi pambili ng Ferrari o ng Porsche ng pastor mo. Ito nakakalungkot, ito kasi ang kalakaran. Lalo na sa mga prosperity gospel, they always preach about giving, but at the end, ang makikita ninyo yung mga pastor, naka-Porsche, naka-Lamborghini, diba? Kung ano nung nakatira sa mga napakalalaking mga lugar, may helicopter, may aeroplano. Kapatid, that's not the purpose of giving, to make the pastor wealthy. Hindi yun. We should give to the pastor, to the leaders enough for their living, but don't bring them to luxury na maaaring maglayo sa kanila sa Panginoon. The intention of the church, that's why meron tayong officers in the church that needs to handle money properly. Na kailangan ma-distribute ito sa mga ministeryo na kailangan sa iglesia. Priority ang manggagawa, binigay ko sa inyo kanina, pastor's table, widow's table, and worship table. Kailangan magkaroon ng tamang diseminasyon ng mga budget para sa church. Muli, makikita natin dito na itong iglesyang ito ay nagbigay ng tapat sa Panginoon sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. At ang sabi dito, kung gagawin ito, may pangakong ibinigay si Pablo. Verse 19, at pupunan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Muli, makikita natin dito yung malapit na relasyon ni Pablo sa kanyang tagapagligtas. Mga kapatid, ang pagbibigay sa gawain sa Panginoon ay hindi para sa mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya bilang kanyang tagapagligtas. Kung kilala mo siya bilang aking Diyos o iyong Diyos, at kung alam mo na ng kaligtasan sa umagitan ni Kristo lamang, kung magkagayon, meron ka ng pribilehiyo ng pagbibigay at meron ka ng pangako ng katapatan ng Diyos para sa iyo. Ngunit, kung meron man sa hapong ito na hindi mo pa kilala si Kristo, hindi mo siya maaaring bigyan hanggat hindi mo muna tinatanggap ang kanyang bigay sa iyo.
At yon ay ang buhay at kaligtasan. Kaya bago ka magbigay sa Diyos, tanggapin mo muna ang ibinibigay ng Diyos. Tanggapin mo muna ang Kristo. Tanggapin mo muna ang tagapagligtas. Panampalatayanan mo muna ang kanyang tinapos na gawa sa krus para sa iyong kaligtasan. Sapagkat ito ang magbibigay sa iyo ng pagkakataong makapagbigay para sa kanyang kaharian. Kaya kung meron tayong mga bisita dito at kayo nagkakaloob sa iglesyang ito, salamat po. Tatanggapin po yan ng iglesia. Pero hindi yan sapat para sa iyong kaligtasan. Kung malaki man ang iyong ibinibigay, huwag mong isipin na para kang isang pariseyo na kapag ikay nag-iika po o nagbibigay ng malaki sa iglesia, ay tatanggapin ka sa kanyang kaharian. Hindi. Ang tanging dahilan para tanggapin ng isang makasalanan sa kaharian ng Diyos ay kapag ikay sumampalataya kay Jesus. Ano yung pangako ng Diyos sa ating talata? Tutugunan niya ang iyong pangangailangan kapag ikaw ay matapat na nagbibigay sa kanyang gawain. Now, tandaan nyo naman to, nang ibig sabihin niya kapag kayo matapat na nagbibigay, hindi ka nadaranas ng hirap. Hindi po. Gaya ng naranasan ni Pablo, naranasan niya ang kagipitan, naranasan niya ang kagutuman, pero hindi niya naranasan na pabayaan. Pinagkalooban siya ng Panginoon ng sapat sa kanyang pangailangan. At ano ibig sabihin nito? Hindi namatay sa gutom si Pablo. Dahil ipinrovide ng Panginoon ang kanyang kailangan. Ipinapakita nito mga kapatid, ito, hindi prosperity gospel, kundi provision gospel. Ang Diyos ay tapat na nagkakaloob ng sapat sa kailangan ng mga taong tapat. Ipinangako niya, natutugunan niya ang lahat ng ating pangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kalawalatian ni Kristo. Ang ibig sabihin ito mga kapatid, meron pong unlimited supply ang Panginoon para tustusan ang pangailangan ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. Bilang panghuling panuri, ikaw kapatid, naranasan mo na ba ang provision ng Panginoon sa iyo araw-araw? Kung hindi pa, subukan mo ang Diyos. Hindi ka mabibigo. Dahil kailanman, hindi binigo ng Diyos ang kanyang mga tao na buong pusong nagtitiwala sa Kanya. Wala pang binigo ang Diyos sa kasaysayan ng sangkatauhan. Hindi kanya kailanman bibiguin kung ikaw ay matapat na naglilingkod sa Kanya. Maaari mong panghawakan ito sapagkat ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako. Meron ko nabasang isang kwento tungkol sa isang member na talagang nahihirapan niyang tanggapin ang idea ng pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Sinabi niya sa kanyang pastor, Pastor, hindi ko po talagang makita kung papaano ko pong magagawa na magbigay ng aking kinikita sabay magbabayad ako ng aking mga pangangailangan. Pastor, ang dami kong babayaran. Meron akong kuryente, meron akong tubig, meron akong anak, meron akong pagkain. Pastor, hindi ko talaga makita paano mangyayari na kapag itong karampot na ito na kinikita ko, kukuha pa ako at ibibigay ko pa sa gawain ng Panginoon. Pastor, talaga, hindi ko talaga makita. Sumagot ang pastor at hinamon ng lalaki, kung mangangako ba ako sa iyo na ako mismo ang sasagot ng anumang pagkukulang sa iyo, sa iyong mga bayarin, kung kapusin ka sa loob ng isang buwan. Halimbawa, sabi ng pastor, ganito, magbigay ka lamang sa Panginoon. At kapag nagkulang, ako ang sasagot. Sasagutin ko lahat ng pagkukulang mo. Sa palagay mo ba, susubukan mo magbigay sa gawain ng Panginoon? Kahit isang buwan lang, medyo napaisip itong miyembro na ito at mukhang maganda yung deal ni pastor. So sumagot siya, kung ikaw pastor ang mangangako magpupuno ng kulang, sige po, susubukan ko kahit isang buwan. Muling sumagot ang pastor, kapatid,
Mas handa kang magtiwala sa isang katulad ko, nakakaunti ang pag-aari, pero hindi mo makayang pagtiwalaan ng ating Ama sa langit na may-ari ng buong sanlibutan? Kapatid, sana wag tayong ganito, na ang ating tiwala ay nasa tao at wala sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos na nangangako ng probisyon sa ating pangailangan. Baka naman kaya ka na nadi-discourage, ang inihingi mo ay yung luho. Ang inihingi mo yung lampas sa iyong pangailangan. Ang dapat mong hingin sa Panginoon yung sapat para sa iyong pangailangan at yung palain ng higit sa iyong kailangan, invest mo ito sa kayamanang pangwalang hanggan. Kapatid, buo ba ang pagtitiwala mo sa ating Diyos na nangako ng probisyon sa pangailangan araw-araw? Gawin mo ang kanyang utos, matapat kang magbigay sa gawain niya, buong puso kang humawak sa kanyang mga pangako, at panghawakan mo ang kanyang pangako, ipagkakaloob niya ang lahat ng iyong pangailangan. And as I end, matapos purihin ni Pablo ang tapat na pagbibigay ng mga taga-Pilipos, ipinahayag niya at ipahayag ang pagtugon ng Diyos sa kanilang pangailangan. Isinara ni Pablo ang kanyang sulat na ito, yung talatang ito, sa isang paalaala. At ano yung paalala niya? Na ang lahat ng ito, pagbibigay, pagtanggap, misyon, ministeryo, ay para sa isang layunin, kaluwalhatian ng Diyos. Ang pagbibigay at pagtanggap ay hindi tungkol sa tao, ito ay tungkol sa Diyos. Hindi para itaas ang pangalan na nagbibigay, hindi para yumaman ng mga tumatanggap, ito ay upang ipahayag ang kabutihan at kaluwalhatian ng Diyos na gumagawa sa puso ng isang tao, maging mapagbigay o yung tumatanggap. Gaya ng isang salamin na nakatutok sa araw. Hindi ito yung liwanag, pero nagpapakita ito ng liwanag ng araw. Maglagay kayo ng isang salamin diyan, itutok nyo sa araw, nandun ang araw, pero yung sikat na yun ng araw ay magre-reflect doon sa salamin. Ganyan ang papel ng iglesia, ganyan ang papel ng misyon, ganyan ang papel ng ating pagbibigay. Hindi tayo ang liwanag, pero ipinapakita natin ang liwanag ng Diyos sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanyang gawain. Kaya ang bawat perang ibinibigay mo sa misyon, ang bawat oras ng pagdilingkod, ang bawat panalangin, dapat meron lamang isang layunin: mabigyan ng kapurihan ang ating Panginoon. Sana ngayong hapong ito, may matagpuan ng Diyos na magkakaroon ng pagbabago ng kanyang kaisipan, magkakaroon ng pagtatalaga ng kanyang sarili. Mula ngayong araw na ito, magiging matapat ako sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Manalangin tayo. Manaming Diyos, ang iyong mga salita ay ang aming pong kalakasan. Ang iyong salita ang aming karunungan. Ang iyong salita ang aming pagkain. Ang iyong salita ang aming kailangan. Ngayong hapon na ito, na ipahayag ang katotohanan patungkol sa mahalagang paksa ng pagbibigay. We were not able to cover everything about giving and stewardship, but this is enough for us na ma-remind kami na ang pagbibigay ay may kaugnayan sa amin pong kaligtasan. Ang pagbibigay namin na ito ay merong kaugnayan sa gawain po ninyo. Ang pagbibigay na ito ay dapat gawin namin ng voluntaryo, may pagmamahal sa iyong gawain, may pagtitiwala sa iyong pagiging mapagbigay, at meron pong pag-aangad na ikaw ay masamba sa amin pong ginagawa. Kaya nawa ngayong hapon na ito, napalalahanan kami ng katotohanan ito. Itinatanghal namin, O Diyos, ang iyong pangalan, niluluwalhati ka sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po ng iyong anak, ng aming Panginoong Jesus.